Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iyayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, ay nagtatagumpay. Sa ating awit ng pagpupuri, awitin natin ang Forward Through the Ages. Forward through the ages in unbroken line, through the faithful spirits at the call divine, gifts and differing measures.
Mapagmahal naming Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpapakumbaba na dumudulog sa iyong trono sa araw na ito upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, at sambahin dahil sa iyong walang maliw na pag-ibig sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Dahilan, Panginoon, sa iyong faithfulness, katapatan sa amin, kami po ay nagpupuri sa iyo ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa kagandahan ng umagang ito at niloob mo pong magsama-sama kami na magkakapatid dito sa Third Millennium upang ikaw ay aming sambahin at pasalamatan. Kahit po magkakalayo kami, Panginoon, ay niloob mo pong magsama-sama ang aming diwa, ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Kaya Ama, ipagpatuloy mo po, Panginoon, ang pagkalinga sa amin. Ipagpatuloy mo po, Panginoon, ang pag-sustain sa aming mga hiram na buhay sa iyo. Ang aming mga kalakasan, Panginoon, nawa ay magamit namin ito sa pagpupuri sa iyong kadakilaan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hinihiling namin ang iyong guidance. Hinihiling namin ang iyong patnubay, Panginoon. Lalo na ang iyong ititindig na anak mo, Panginoon, na siyang mag-proclaim ng iyong mensahe sa amin ngayong umaga. O Amang Banal, napakabuti mo, Panginoon, na sa kabila ng mga challenges ng buhay, niloob mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng technology, Panginoon, ay magsama-sama kami upang ikaw ay aming itaas sa aming mga buhay. I-bless mo po ang aming pastor na siyang mangunguna ngayong umaga. I-bless mo rin kami, Panginoon, na makikinig. Buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, upang matimo ang iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Sa aming mga kapatiran na hindi po nakakasama sa virtual worship na ito, Panginoon, kung gaano mo po kami pinapatnubayan, dinadalangin po namin, Ama, na ganun din, Panginoon, ang maranasan nila ang iyong presensya at paggabay. O Amang Banal, pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito'y napatunayan.
Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, Makasariling hangarin. Yung Huwag iyang ninyo iyang ipagmamalaki at at huwag huwag ninyong ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at sa demonyo. mula sa demonyo. Sapagkat saan man Sapagkat saan naghahari man ang naghahari ang inggit inggit at at makasariling makasariling hangarin, hangarin, naghahari hangarin din ng katuluhan at at lahat ng masamang gawa. gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng Ang katwiran, katwiran, ang binhi ng kapayapaang tinatangi ng taong maibigin sa kapayapaan. Sa iyong biyaya, ako'y namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y nakatangi, pag-asa ikaw, sa iyong puso ko'y tataan. Oh, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, tanungan ko kailanman.
Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa araw na ito? Mabuti po. Salamat po sa inyong presensya at natutuwa ako sapagkat marami tayo ngayon na sa online, ano? Sa Zoom may 17 computer or cellphone ang nakahook. Ibig sabihin ito, mga at least 1 hanggang 4 na miyembro ng pamilya ang siyang nakatutok sa ating pagsamba ngayon. At gayon din naman sa Facebook, sa social media, ay meron po tayong 9 hanggang 11 ano, doon sa isang site, sa ating pong website. Ano, ho. At purihin ang Panginoon sapagkat tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagsamba kahit na po tayo ay nakakaranas ng pandemic. Narito po ang ilang pahayag. Nagkaroon po tayo ng council meeting noong nakaraang linggo. Tayo po ay meron pong mga plano sa susunod na mga araw. May plano tayo para sa ating pong mga kapatid na na-COVID. Kaya kung may alam po kayong na-COVID, may sakit, ay sabihin nyo lang po sa chairman ng Nurture. No? Ang chairman po ng Nurture natin ngayon ay si Geisel. At siyempre, meron po tayong misyon at panalangin. Ang live po natin ay tuwing Tuesday, alas 7 po ng gabi. At gayon po sa Miyerkules, alas 8 po ng gabi. At ito po ay nagpapatuloy at marami po tayong tagapanood sa programang ito sapagkat marami po ang gustong manalangin, makipanalangin sa atin. At siyempre pa, itong linggo na ito, sisimulan po natin ang virtual midweek service. Yan. Magkakaroon po tayo ng virtual midweek service. Ano ho? Kaya yung Zoom po natin ay gamit na gamit po sa mga araw na ito. Ano ho? And then of course, yung pong ating virtual Bible study and fellowship, tuwing Sabado ay nagpapatuloy. Itong nakaraang Sabado po, ang leader po natin ay si Chairman. Ano ho? At kanya pong diniscuss ang tungkol sa gift of discernment. Napaganda po ng aming pag-aaral. At kung kayo po ay maagang gigising, ano ho, ay pwede po kayo maki-join. Hindi lang po ito para sa kalalakihan. Ito para sa mga gising. Ano? Kaya kung gising na kayo ng alas 6 ng umaga, Sabado, pwede po kayong mag-join via Zoom. Ano ho? At sa susunod pong linggo, at least 2 linggong ito, mayroon na po tayong in-person or face-to-face worship. Ano ho? At siyempre, alas 10 ng umaga. At kung alas 10 ng umaga, meron po tayong pagsamba, no, na in-person or face-to-face, alas 3 po ng hapon yung ating pong virtual. Ano ho? I-record po natin ito. Gagawa tayo ng ibang pagsamba alas 3 ng hapon ng linggo. Ayan. So, yan po. Virtual worship shall be on Sunday, 3 p.m. Ayan. Purihin ang Panginoon. Meron tayong mga kapatid na nasa ospital at patuloy po natin silang pinapanalangin. Panalangin din po natin yung mga kapatid nating mayroong karamdaman sa kanilang mga tahanan. Ating pong mga miyembrong, mga pastor, mga workers po natin na tinamaan po nitong COVID na ito. Sana po isama natin sa ating pananalangin. Ano? At magpapatuloy na po ang paggawain dito sa ating simbahan at yung pong problema sa bubong ay meron na hong 2 nagpunta rito na tumingin noong ating mga paggawain. Wala pa lang hong bumabalik upang kumpunahin. Ayan. Pero purihin ang Panginoon, at least ngayon ay may pag-asa ng hindi tutuloy yung doon, yung ating bubong, sapagkat masisira po yung ating bubong pag hindi natin pinagawa. Ayan. Purihin ang Panginoon. Next.
Sa mga nagtatanong po tungkol sa pagkakaloob, ano ho? Narito po, dali lang po sa simbahan o kaya kay Dr. Lucille, kanginang magang-maga, may nagdala na nga dito ng ulam ko eh. At, nakikita nyo siguro itong offering na ito, magang-maga, no ho? Kaya siya kauna-unahang nag-offering. Si Engineer Edwin Ubungin, si Gaisel at yung kanyang mga anak. Kaya salamat po sa inyo. At kung meron naman po kayong GCash, ay pwede naman yung ipadala via GCash. O kaya tawagan po nyo kami at pwede naman po naming pick upin ito kung kinakailangan. Ano. At kung kayo po merong BDO, pwede nyo ipadala via internet or BDO. Ano. Narito po yung ating mga data, GCash account number at BDO account number. Yan. At ngayon po, meron tayong mga kapatid na merong kaarawan. Happy birthday! Yan, si Eric Esguera, si Myros Kison, Lita Cabida Padua, at si June Tulibaw. Ito po yung mga kaibigan natin sa Los Angeles at gayon din sa Santo Domingo. Yan, purihin ng Panginoon. Birthday nila ngayong araw na ito. No? Purihin ng Panginoon. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Yan. Ito naman ay bukas. Si Graciel James Bidad. Yan. At si Emmanuel Joy Cleto sa 22. Si Angel, Angel Tolentino, 23. Aisel Pascual, September 23. Si Pastor David Paul Cleto, September 24. Ayan, purihin ng Panginoon. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Si Laika Ladignon, sa 25. Gayon din si Ashley Friena Arumin at si Christina Vergara. Si Samson Pagwagan at si Makoto Sakita. Yan, happy birthday! Happy birthday! Next. Sa ngalan ng Ama, Tayo po'y manalangin. at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na may likha ng buhay, kami ang lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, lalong-lalo na sa aming mahal sa buhay na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Idinudulog namin siya sa iyong harapan. Bigyan mo siya ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay. Gabayan mo siya at liwanagan ang kanyang landas habang tinatahak niya ang makulay ngunit masalimuot na daigdig na ito. Patatagin mo ang kanyang kalooban. Bigyan mo siya ng lakas na labanan ang anumang uri ng kasamaan at magtagumpay sa anumang maganda niyang gawain. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa pagbasa ng Biblia sa Lumang Tipan ay gagampanan po ng ating kapatid na Ma'am Gloria Alcantara. Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong pagbasa ay magmumula sa Lumang Tipan, Kawikaan chapter 31 verses 10 to 31. Ganito po ang sinasabi: mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos namamahinga, humahabi ng kanyang lino at saka lana.
Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Patulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang tag-ginaw pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kobrekama at damit na pinong lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kaniyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ibuntot sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Para po sa pagbasa sa Bagong Tipan na matatagpuan po sa Marcos, Kabanata 9, talatang 30 hanggang 37. Ganito po ang sinasabi. Umalis sila roon at tagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang kanyang tinanggap kundi ang nagsugo sa akin. Pinagpala po ang nakarinig ng kanyang mga salita. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Wesleyan 3rd Millennium United Methodist Church Children's Moment.
Ang ating pong kwento ngayong umaga ay may pamagat na sino ang pinakadakila? Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga tao at papatayin. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ang ating pong memory verse ngayon ay matatagpuan sa Mark chapter 9 verse 35. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Ang mga aral po na ating natutunan sa ating kwento ay ang mga sumusunod. Una, ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod. Ikalawa, sumunod kay Jesus ng buong puso. Ikatlo, ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat maging mapagpakumbaba. Ikaapat, mahal ni Jesus ang mga bata. At ang ikalima, ibahagi si Jesus sa kapwa kahit may pandemya at hikayatin silang sumunod. Tayo po ay manalangin. Kaibigang Jesus, salamat sa mga aral na aming natutunan. Gabayan mo po kami sa paglilingkod ng buong puso at mapagpakumbaba. Magamit po namin ang mga talento sa paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami na maibahagi ka sa aming kapwa-bata at mahikayat sila na maglingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, stay safe and healthy. God bless us all. Do you see these children on the streets? Have you walked the pavements where they sleep? Do you feel their hands when you give them alms? Did you ever give them bread to eat? Have you seen their homes washed by the flood, while a mother tightly holds her child? Do you hear the wind of the raging storm? Can you tell them where it's coming from? Let us show our love and mercy with true kindness and humility.
to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. Stand together and let's do our part. Hear their voices, mend their broken heart. Choose to be brave, fight for their rights, give them back their honor and their pride. Please do not be blind and just leave them behind to struggle in darkness or give them empty promises. We are all God's children, we are all the same. He's calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Yan, magandang umaga po sa inyo, mga minamahal mga kapatid. Ngayon po ay ating pagbubulayan ang nandun po sa Marcos 9, talatang 33 hanggang 37. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, sa pagkakataong ito, muli kaming humihiling ng iyong paggabay at inspirasyon. At dalangin po namin, O Diyos, na nawa ay ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa bawat isa sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta po ang nagdaang linggo ninyo? Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin sino ba yung dakila. Alam po ninyo, sa ating pong lipunan, tila baga hinuhubog tayo na maging una, no? Tingnan niyo, pansinin niyo kayo din mismo, di ba? Pagka may anak kayo, sabihin sa anak niyo, kinakailangan mag-aral ka mabuti, kinakailangan magkaroon ka ng A+, ha? Kinakailangan top-notcher ka, kinakailangan valedictorian ka, no? Yun yung mga encouragement natin sa ating mga anak, di ba? Kailangan mag-aral ka mabuti. Yan. At marami po ang nagnanasa, hindi lamang maging top-notcher, kundi gusto nilang maging dakila, no? At gusto nilang talaga namang sila ay mahusay, pinakamahusay sa lahat, ano po? Kaya nga, I don't know kung kayo po ay nandito sa ganitong kalagayan, ano ho? So, atin pong pag-aaralan ngayon ang bagay na ito. At pansinin po natin, tingnan po natin ang ating mga sarili. Alam po ninyo, itong mga alagad ay habang sila'y naglalakad, ay nagtatalo-talo, no? At narinig sila ng Panginoon. Akala nila hindi alam ng Panginoon. Kaya nung sila'y dumating sa lugar, nagtanong ang Panginoon, "What were you discussing on the way? Ano ba pinag-uusapan ninyo?" Yan. Hindi sila makakibo, no? Alam nyo, si Jesucristo, concerned po siya kung ano yung pinag-uusapan ng mga nasa paligid niya, no? Alam niyo naman, sympathetic, compassionate ang ating Panginoon. At dito po sa passage na ito, tinanong niya ang kanyang mga alagad, hindi dahil sa hindi niya alam ang issue, kundi naghahanap siya ng pagkakataon na simulan ang isang talakayan tungkol sa usapin ng mga alagad sa oras na yaon. Kaya nagtanong siya, ano ba pinag-uusapan ninyo? Ayan.
Hindi makakibo sila. Tinginan siguro, no? Tinginan, ano? Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Hindi sila makakibo. Yan. Maraming mga tao naghahangad na maging dakila. Hindi lamang maging dakila, kundi higit na dakila kaysa sa iba. Gusto nila, sila yung the best, ano? Yun ang kanilang pinag-uusapan. At kumisan tayo din sa panahon na ito. Yan ang ating gusto, no? Gusto natin na maging the best, no? The best sa pagtatrabaho, the best sa pag-aaral, ano? Gusto natin hindi lamang greatest ka, kundi kumisan ay yung the best at pinakadakila ka sa lahat, ano? At kumisan yung mga employer, ano? Yung mga kumpanya ay ini-encourage pa itong ganitong sistema. Natatandaan ko nung ako'y nagtrabaho sa isang kumpanya sa Amerika, pagkatapusan ng buwan, ay meron pong isang certificate na bibigay sa iyo. Best Employee of the Month, tapos merong $100. Every month yan, ano? Kuminsan ay nakikita kong maganda, kuminsan naman ay nakikita kong politika lang yon, no? Pero ganun ang ginagawa nila upang ma-encourage yung mga empleyado nila na maging mapagsumikap sa kanilang pagtatrabaho. Ayan. Maging great sila sa kanilang pagtatrabaho. So, gaya ng sinabi ko, marami pong mga tao naghahangad na maging dakila. Gusto nila maging the best. At sa mga kumpanya, sa mga eskwelahan natin, ini-encourage yung ganong sistema. Sinabi nung sikat na si heavyweight champion, si Muhammad Ali, sino po nakakilala sa kanya? Yung mga medyo may edad na, siyempre kilala niyo si Muhammad Ali. At popular yung sinabi niya noon, I'm the greatest, ano? I'm the greatest, sabi niya. Ako ang pinakadakila. Ako ang pinakadakila. Sinabi ko na ito noon pa man. Mahirap magpakumbaba kapag alam kong ako lang talaga ang mas magaling. Yung kalaban niya, si Sonny Liston, sabi niya ito, Sonny Liston is too ugly to be the world champion. Ang champion sa mundo ay dapat na katulad ko. Yan sabi ni Muhammad Ali. Kaya sikat na sikat yung pananalita na yan nung araw, no? I'm the greatest. Yan. Si Ali, nanalo ng maraming beses bilang heavyweight champion. Pero nagdusa si Ali ng maraming taon mula sa sakit na Parkinson. Alam niyo yung sakit na Parkinson. Hindi nila mapigil yung mga muscles nila. Siguro, yun ang bunga ng pananakit sa kanya sa boxing. Nagdusa si Ali ng maraming taon mula sa sakit na Parkinson na sumalanta sa kanyang katawan. Namatay si Ali noong 2016 at siya ay namatay ng 74 years old. Yan. Higit sa 52 taon na ang nakakalipas ngayon, ang London Evening Standard, ito po yung dyaryo, ay naglathala ng isang pakikipanayam kay John Lennon na naging isang matibay na bahagi ng legacy ng Beatles. Well, alam niyo naman kung sino itong 4 na miyembro ng Beatles. Isa na dito si John Lennon. Sabi, mas sikat kami kaysa kay Jesus ngayon. Yan ang sabi ni John Lennon sa isang nag-i-interview sa kanya na rock journalist na si Maureen Cleave. Hindi ko alam kung alin ang mauna, rock and roll o Kristyanismo, sabi niya. Actually, yung feeling ng pagsasalita niya ay mayroong halong pagyayabang. Para bang sinasabi niya na sila yung talagang greatest, kaysa kay Kristo. Yan.
Nag-iwan si Jesus ng dalawang katangian ng isang taong dakila. If anyone would be first, he must be last of all. And it encourages us to be humble, no? Kung gusto natin maging dakila, pagbibigyan naman tayo ng Panginoon, pero sabi niya, ikaw ang pinakahuli sa lahat. Yan. Kumbaga parang sa kainan, ano? Kung ikaw yung host, huli ka kakain, mga ganon, ano? You must be last of all. At ito ay nangangahulugan din ng humility. Kinakailangan ay meron tayong kapakumbabaan, meron tayong humility, na itataas natin ang ating Panginoon, ibababa natin yung ating sarili. Yan po ang tunay na kahulugan ng humility. Ano? At ang sabi pa ng ating Panginoon, sige, gusto nyo maging dakila, be servant of all. Ay, kaya ba natin yon? At yun po ang tunay na serbisyo sa servanthood. Ayan. So, hindi boss ang dakila, no? Yung servant sa paningin, sa pananaw ng ating Panginoong sa Kristo. Yung dakila sa lahat ay yung alipin ng lahat. Kaya kung gusto nyo, mga minamahal mga kapatid, maging dakila sa harapan ng Panginoon, you must be servant of all. Hindi boss, no? You must be servant of all. Ayan. Here, the child, pinakita po rito bilang model na being greatest, ay yung halimbawa ng ating Panginoon, ano? Sabi diyan sa verse 37, whoever receives one such child in my name receives me, and whoever receives me receives not me but him who sent me. Ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. Sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo. Yan. Kaya dito po ay binigyan ng parang paradigm, ano, model example, yung isang bata. Ano ba itong ugali ng mga bata? The child as a symbol of innocence. Walang buwang po sa mundo ang mga bata, di ba? Alam niyo yan, di ba? Lahat tayo dumaan dyan. Walang buwang sa mundo, tila sila isang puting papel na walang anumang nakasulat. No? Puting-puti, walang anumang nakasulat. So, talagang inosente ang mga bata. At ang mga bata ay simbolo din ng simplicity. Dahilan sa kanilang walang kamuangan sa mundo, hindi sila magarbo, o sila po ay hindi naghahangad ng karangyaan sa mundo. No? Tayo mga adults na nasabihan tayo mahaba ng karanasan at marami ng kaalaman, pero minsan tayo pang mas magarbo, di ba? Mas magarbo. Pansinin po niyan. Mas gusto natin mas magarbo, lalo na pagka panahon ng Pasko, di ba? Natuturuan tuloy natin yung mga bata, no? O sige, pupunta tayo ng simbahan. Ito yung bagong damit ang isuot nyo. Yan. Tinuturuan natin silang maging magarbo. Pero ang bata, sa kanilang naturalesa, sila po ay simple lamang. Ang mga bata ay simbolo ng walang bahid ng kasalanan. Tila papel na walang anumang nakasulat at walang buwang sa mundo. Walang dungis ng mundo. Ganyan ang ating mga bata. Kaya nga tayo mga Metodista, nagbibinyag tayo ng mga bata, yung mga infants, ano? Mayroong mga ibang pananampalataya, bibinyagan lang nila pagka 12 years old yung kanilang mga miyembro, no? Tayo, naniniwala tayo, mas karapat dapat ng mga batang ito na mabinyagan kasi talagang sila'y sinless, no? Sumulat si Robert Fulgham
sa Kansas City Times. Karamihan sa talagang kailangan kong malaman tungkol sa kung paano mabuhay at kung ano ang gagawin at kung paano maging ay natutuhan ko sa kindergarten. Palakpakan nga po natin ang mga teacher ng kinder dyan. Ano, palakpakan natin sila. Yan. Sapagkat totoo naman po yan eh. Sa kindergarten, sa murang edad nila, natututo ang mga bata. Lahat naman tayo dumaan dyan. Ano? Ang karunungan ay wala sa tuktok ng graduate school. Kahit tapos ka na ng doktor, kahit tapos ka ng bachelor's o master's, ano? Sabi nga ni Robert, tila baga mas marami siyang natutuhan na pundasyon ng kanyang buhay nung siya ay nandoon sa nursery school, doon sa kindergarten, ano? Ang sabi niya, ito po yung natutuhan ko. Ibahagi ang lahat, no? Kung ano meron ka, nagbabahagi ka. Maging fair ka sa paglalaro, no? Maglaro ng patas. Huwag saktan ang mga tao. Ano? Don't hit them. Yan. Ibalik ang mga bagay sa kung saan mo sila nakita. In other words, huwag mong aambutin, huwag mong nanakawin, ano? Linisin ang iyong sariling dumi. Ngayon, kumisan yung mga boss, pinalilinis sa iba yung kanyang kalat. No? Pero sa kindergarten, tinuturo na po yan. No? Huwag kunin ang mga bagay na hindi sa iyo. Sabihin na humihingi ka ng sorry. Yung pagsasalita ng sorry kapag nasaktan mo ang isang tao. Yan. Lahat itong mga values na ito ay tinuturo doon pa lamang sa nursery school, sa kindergarten. At para kay Robert, mas natutuhan niya ang mga bagay na ito nung panahon na nandun siya sa nursery school. When you go out into the world, watch for traffic, hold hands, and stick together. This writer has captured part of what Jesus meant when he said, unless you become like little children, you won't enter the kingdom of heaven. Mga minamahal mga kapatid, alam ko gusto nyo rin na mapunta sa kaharian ng Diyos, the kingdom of God. Be humble, be like children. At tayo po ay pumailalim sa ating Panginoon, sa kanyang servanthood, ano, paalipin tayo sa paglilingkod sa kanya, and I believe aanihin po natin yung pangako niya na kingdom of God. Nawa po sa pagkakataong ito, sa ating pagtulog sa gabing ito, maalala natin itong paalala na ito sa atin ng ating Panginoon. If we want to be the greatest, be servant of all. God bless you all. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang napakayamang mensahe ng buhay na ating narinig ngayon. Tayo po'y magpapatuloy. Nasa panahon po tayo ngayon ng pagkakaloob ng mga handog, ikapo at pangako. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,
Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, amin pong tinatalaga ang mga handog na ito at nais po naming ito'y pagkaloob sa iyo, sa iyong iglesia, upang magamit sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang mga kapatid naming walang sawa na pinapakita ang kanilang pagiging mabuting katiwala, nagsasakripisyo upang sa ganon ay makatulong sa misyon ng iyong iglesia. Dalangin po namin na iyong pagpalain ang bawat sa kanila, gabayan sila sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, gagawin natin ang celebration of Love Feast. Mangyari pong igayak ang inyong mga elemento, no? At tayo po ay magkakaroon po ng Love Feast. We are experiencing a new breaking of bread in a new way today. Though physically distant from one another, we're still bound together as family through our baptism. This presence is marked by our shared praises and prayers, our shared hearing and affirming of God's word, and now our shared eating. The peace and presence of the Lord be with you all. The peace and presence of the Lord be with you too. So we lift up our hearts. We lift them up to God. Let us give thanks to the Lord our God because it is the right thing to do, not only now but always, day after day after day. Day after day after day. We thank you, Creator God, that you made us in your image and breathed into us the breath of life. When we turn away our love failing and our bodies diseased, you reach out to us again and again, providing healing, wholeness, and new life. When the flood came, you provided an ark. When the plagues came, you provided safety. When evening came, you provided a pillar of fire. When exile came, you provided a new song. Day after day after day, your love remains steadfast. Day after day after day. And so with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn, Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of our God. Blessed is your Son who came to preach the good news to the poor, release to the captives and recovering of sight to the blind, free the oppressed, and announce that the time had come when you would save your people. He healed the sick. He healed the sick. On the night in which he gave himself for us, he took the bread, gave thanks to you, broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take, eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." This bread reminds us that any life, no matter how broken or sick or distorted it may become, can be made
whole again. The cup reminds us that any life, no matter how empty or lonely or isolated it may become, can be filled again. These are the gifts of God for the family of God. Now I invite you all to prayerfully partake in the celebration of the love feast. Tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawan binayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na hirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, ngunit buod makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, yung mundo isa. Yan ang nagugumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tuminis. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang O Master, Let Me Walk With Thee. Para po sa panalangin pastoral, lilingan po natin si Reverend Dr. Antonio M. Cleto Jr. Tayo po ay manalangin.
aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos na di nagmamaliw ng kanyang pag-ibig. Diyos na laging nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng kanyang mga nilikhang ayon sa kanyang larawan. Diyos ng kaligtasan. Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Diyos na luminis sa lahat ng aming mga kasalanan, hayag man o lihim, malaki man o maliit. Nilinis mo kami at binigyan mo kami ng kasiguruhan ng kaligtasan. Tinataas namin, dakilang Diyos, ang aming tinig ng pasasalamat sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mensahe ng buhay na muli naming tinanggap ngayong umaga. Isang mensahe na kung ito ay aming isapuso at isagawa sa aming araw-araw ng buhay. Alam namin, O Diyos, na malulugod ka sa mga mensahe ng mga himno at mga awiting espiritual. Maraming salamat po. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga anak mong nagdaos at nagdadaos ng kanilang kaarawan, kapanganakan nitong buwan ng Setyembre. Sa mga anak mo, gaya ng mga ilang mga sumusunod, kapatid na Eric, si Lita, si John, si Angel, si Aisel, si Daniel Paul, si Ashley, si Christina, si kapatid na Samson, Makoto, si Brother Percival Alcantara, si Clevin, si Emmanuel Joy, si Lucille Grace, at marami pa ang mga anak mo na di man namin nabanggit, ay sinasama namin at itinataas namin, dakilang Diyos, sa trono ng iyong pag-ibig. Patuloy mo silang pagpalain, pagyamanin at paginhawain ang kanilang mga buhay, upang sila naman din ay patuloy na maglingkod sa iyo ng puspusan at katotohanan. Dagdagan mo, dakilang Diyos, ang bilang ng mga taon ng iyong mga anak na ito. At yakapin mo sila at proteksyonan mo sila sa kanilang pagpasok at paglabas ng kanilang mga tahanan sa araw-araw. O aming Diyos at aming Ama, pagpalain mo rin at dinadalangin namin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kasal, anibersaryo ng pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Nadalangin namin, dakilang Diyos, ang lahat ng mga anak mong tinamaan ng COVID, anumang mga karamdaman, cancer, o anumang sakit na dulot ng masamang espiritu, di po ba maaari, O Diyos,
na idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang mga ulunan hanggang sa kanilang mga paa upang madama nila ang ganap na kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Ibangon mo po sila, O Diyos. Sila man ay nasa mga pagamutan sa mga hospital o nasa kanilang mga tahanan. Panginoon, proteksyonan mo po sila, pagalingin mo po sila upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa mga gawaing gusto mong pagawa sa kanila at sa aming lahat. Dinadalangin namin, dakilang Diyos, ang kabuuan ng iyong iglesia, ang kanyang mga agencies, mga hospitals, schools, colleges, and universities. Nadalangin namin, dakilang Diyos, ang bawat pamilya ng iyong iglesia, ang mga miyembro at mga opisyalis nito, ang mga magulang, o Panginoon, at ang kanilang mga anak, miyembro ng buong sambahayan na nasa kanilang piling o sila nasa malalayong lugar. Ingatan mo at pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. O aming Diyos at aming Ama, dinadalangin din namin ang lahat ng iyong mga anak na iyong inuluklok sa publikong paglilingkod, mga public officials, mula sa national hanggang sa local level. Ikaw, O Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kalusugan, kalakasan at kaisipang unahin nilang paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan. Nadalangin namin, dakilang Diyos, ang hukbong sandatahan ng aming bansa, military officers ng AFP, police officers, Air Force, Navy at Marines. Lagi mong patnugutan at ingatan ang bawat isa sa kanila, O Panginoon. Ganun din ang mga anak mong nangalulumbay, dala ng kalumbayan, kalungkutan sapagkat umanaw ang kanilang mga mahal sa buhay gaya ng kapatid na Warley, aming kapatid na Berje Aliwit Busya, sa pagpanaw ng kanyang nakatatandang kapatid. Palain mo ang buong sambahayan ng mga Mutya, mga Ramos at ng kanilang mga pamilya. O aming Diyos at aming Ama, tunay na napakabuti mo, napakatamis ang iyong pag-ibig, di naglilikat, di nagmamaliw ang iyong pagpapadama ng iyong presensya at kapangyarihan sa aming mga buhay. Binabalik namin, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, luwalhati at tagumpay na aming natatamo, sapagkat ang mga katagumpayan na ito ay hindi para sa aming kalwalhatian, kundi sa iyong iglesia lamang at sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesu Kristo, ito po
ang aming hibik at dalangin. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos Ama na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, at ng pakikipisan tanglaw at kaaliwan ng banal na Espiritu Santo, mula pa noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat at nais nating batiin yung mga kapatid nating nasa Facebook, no? At napakaganda po ng umaga natin sapagkat dinalaw tayo ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang mga lugar. Nandito po si kapatid na Melvin Lacson. Siya po ay kasama natin. Si Bibel Vergara, Emmanuel Joy Cleto, at ang bishop ng AIM, si Brother Bishop Joey Lapitan, si Leonie Ramos nandito rin, at siyempre pa, kasama din natin ang future bishop, si Dr. Rodel Akdal, at talaga pong nagsimba siyang kasama natin. At ang sabi niya, salamat po sa mensahe, Sir Serge, at sa prayers, D.S. Cleto. Blessed Sunday, everyone. Salamat po sa inyong pagbati. Salamat po sa inyong pong pagbisita sa ating pong virtual worship. We appreciate that very much. Ayan. At sana'y makasama namin kayo one of these days sa ating pong pagsamba dito po sa Wesleyan 3rd. Yan. Tayo naman po magpapapicture ngayon sa Zoom. Pwede ho bang magpakita kayo ng inyong mga mukha upang sa ganon ay
makuhanan po natin ng picture. Ayan. Salamat po ulit kay Ma'am Maylene, co-teacher ko. Nandito po siya ulit. Welcome, Alright. Maylene Villarreal. Mhm. Patuloy po nating isama sa panalangin ang pamilya ng Bernardo. Alright. So, ready po tayo. Sabihin po niyo, Kimchi. Okay, tingin po sa camera at sabihin, Kimchi.